PSI. Ibig sabihin, yung working stress doon sa foundation natin na concrete is 1,200 PSI. Find the largest force P that can be applied to the column. Ang question dito, ano daw yung pinaka-largest force P na pwedeng i-apply sa column na still yung ating structure ay stable. Walang deformation na mangyayari natin. Okay. Okay, so ito yung ating steel column. Ito yung ating dilemma. Okay. Ngayon, saan magkakaroon ng bearing stress? Dito, dito, o dito? 1, 2, 3. Sa? Okay, so dito mangyayari yung ating andito yung ating bearing stress. Okay, ito naman yung ating compressive stress. Okay? Yung cross-section natin dito, cross-section, walang po, ay may problema kayo. 4 inches. Tapos ito ay 3.5 inches. Okay, so yan yung ating column. Okay, 4 inches. Choke, may problema. 3.5 inches. Okay? So, given tayo. Meron tayong compressive stress na. Ang value? 26,000 PSI. Okay, pounds na natin. 12 inches squared para hindi tayo manito. Ano pa? Bearing stress. Anong value? 1,200 pounds square inch squared. Okay? Ngayon, ang tinatanong dyan ay, ano daw yung large force P that can be applied? If you take a look dito meron tayong force na makukuha kapag kinonsider natin itong normal force dito sa column. Okay, ibig sabihin, andito yung force P natin. Kaso hindi natin alam kung ano yung value niya. At alam naman natin na kapag ganito, naka-perpendicular siya sa column. So, ano ba yung surface area natin dito? Yung surface area natin dito ay ito. Kasi dito tatama yung force natin. Okay, perpendicular siya dito. Naka-perpendicular yung force natin dito, kaya yung area na i-consider natin dito. Yung area na may shaded part doon. Pwede na? Kunin natin yung force P using compressive stress na 26,000 pounds per square inch. Pagka-compressive force yan, ang pinag-uusapan natin ay ano? Ano talagang stress? Normal? Okay, normal stress. At alam naman natin, yung formula natin dyan ay anong formula? Pagka-compressive stress? P over? Okay, ano yung area na
i-consider natin dito? Yung area ng column or yung area ng plate? Okay, so, ang cross-section nito ay 7 inches by 7 inches. And since ang pinag-uusapan natin ay compressive force ng column, ang consider nating area is area ng column. Okay? Ang tanong, paano natin kumuha ang area ng column? Ano gagawin natin para makuha itong area na to? Sige, yan natin siya mag-isip. Sige, ito gagawin. Sige mo lang. 5 over 4. Minus this squared. Okay, 5 over 4 minus external diameter squared minus inner diameter squared. Okay? So, kung ang formula na yun, natatandaan, okay, pwedeng ang gamiting formula, area ng column is equivalent to 5 over 4 times d squared minus d squared. Ibig sabihin, yung malaking diameter, i-square natin, ba? Tatandaan mo ba dito kung nagkamali? No? D squared minus d squared. So, yung malaking diameter, o di kaya naman, kung nalilito doon, kunin muna yung area ng malaking circle, tapos i-minus yung area ng maliit na circle. Kung ayaw gumamit ng formula na to. Okay? So, area ng column is equivalent to 5 over 4. Ano yung diameter ng malaking circle? 4 ano? 4? Okay, 4 inches. Okay, so ito ay 4 inches square. Ito ha? Okay. Minus 3.5 inch squared is equal to 2.95 square inch. Ano? Salat. Dito? Ano salat? Ay, hindi. 5 over 4. Sabi ko na eh. May sa pagkiin. Ay, minus pala. Minus po. Ang sagot? Mali yan. Okay, ganito yung gawin mo dyan. 4 squared minus 3.5 squared. Unahin nyo muna ganito. Kung ayaw yung mayari kayo rito, unahin nyo muna si 4 squared. 4 squared minus 3.5 squared. Pagka nakuha nyo yung sagot nun, saka nyo i-multiply sa 5, then saka nyo i-divide sa 4. Okay, so 4 squared minus 3.5 squared equals. Tapos times 5. Tapos divided by 4. Ang sagot? 2.95. So ang sagot ay 2.95 inch squared or square inch. Ngayon, meron ba tayong value nito? Meron. May value na tayo nito? Makukuha na ba natin yan? Okay, sige. Ano ko sasabihin itong value ng P? P is equals to? Ano pa yung area? Oh, nawawala nga yung P. Pwede na natin. Ayan natin siya. Okay, anong formula? Pakilista. P is equals to? Ano ibig sabihin ng 6? Yung parang 6. P is equals to? Sigma 6. May formula. Ano yung sabihin ng Formula? Sigma. Ano yung sigma C? Sigma C kayo na sigma C ano yun?
Anong formula? Ano yun? Ano yung sigma C? Sigma times N. Ano yung sigma C? P, Ano nga yung sigma C? sigma times Compressive? Anong formula niyan? Okay, compressive stress Bali, sigma times times A. area ng okay, area ng column. Okay. Sige nga, anong value? Equals? Okay, dito na. Anong value nito? 26 ano? 26 na BB? PSI. 26? Okay, 26,000 PSI. 26,000 pounds per square inch. Times. Ano yung area ng column natin? Okay, 2 Okay, 2.95. Inches square. Ano unit? Inches. Okay, ano yung mga cancel? So, 70, 76. Anong unit? Anong unit? Okay, 76,700. So, ibig sabihin, ito yung force na nakuha natin kapag kinonsider natin yung normal stress. Okay? Kinonsider natin yung compressive force ng column, ang compressive stress ng column, at the same time yung area o yung cross-section ng ating column. Ngayon, meron pang isa. Given naman ay bearing stress. Tama ba? Okay, so gamit si bearing stress, erase ko na, pwede ko na erase na. Okay, next na gagawin natin is solve natin yung value ng T gamit naman yung bearing stress. Okay? So, T